My name is Nona Aquino. I'm 40 and I'm from Mintal, Davao City. Before I was connected at a private company sa isang dressing plant at Tugbuk, Davao City. Right now, konting business na lang, tapos nagre-relay na ako. Actually, I was advised by my doctor to stop working. The environment at the office is not good for me. I was diagnosed with ovarian cancer stage 1C. I have undergone surgery, and then doon nakita nila may cyst ako na 9.9 centimeters sa aking left ovary. And then after the biopsy, yun nakita na namin na cancerous siya. Pero hindi namin nalaman kung ano talaga ang cause ng cancer. It's because sa aming bloodline, ako po yung first na nagkaroon ng ovarian cancer. It was March 27, 2017. Pinatawag ako ng OB-GYN ko to talk about the result of my biopsy. So, sa bahay pa lang, alam ko na kung na may something wrong sa result ng biopsy ko. It's because the regular biopsy result at lumalabas 1 to 2 weeks lang. Pero pinatawag ako after mga 3 weeks na, almost 1 month na. So, feeling ko may something wrong sa result. And then, hindi ko na sinama yung parents ko, yung kapatid ko. Ako lang mag-isa pumunta sa aking OB-GYN. And then, doon, sinabi niya sa akin nga na ang result ng biopsy ko is malignant and then stage 1C nga. So, I was really down that time. Ang naisip ko lang is maybe binigay ito ng Diyos sa akin. It's because tingin siguro ni Lord sa akin na mas stronger ako na tao na kaya ko lang pasan yung challenge na binibigay niya sa akin. After 2 weeks ng chemotherapy talaga, super baba yung immune system ko. After my first chemotherapy, akala ko nga hindi ko na makakayanan yung next. But then again, nagpe-pray pa rin ako, nabibigyan ako ng enough energy ni God na makayanan ko yung 6 cycles. So, yun, after my 6th cycle, yung mga side effects lang ng chemotherapy ang parang naghihinder sa akin na maging regular yung daily basis na ginagawa ko kasi talagang may diferensya na talaga. Hindi na ako nakakalakad ng malayo na distansya, tapos hindi ko na kayang akyat baba ng stairs kasi hindi nakakayanan kasi hinihingal na talaga ako. As in, pagod na talaga ako. Last July 2017, Portier Placenta was introduced to us. And then, at that moment, talagang naniwala ako sa product. Kaya lang, naghihinder lang sa akin is yung financial problem kasi kakatapos ko nga lang nung chemotherapy. And then, by November, yung friend ko, binigyan niya ako ng isang bottle to try the product para makita talaga ang resulta na maganda talaga. Sabi kasi nila sa akin, nakakatulong talaga sa akin ang Portier Placenta. Dapat I have to try it daw kasi nakakatulong talaga siya. Thanks God naman at hindi ako tinigilan ng mga kaibigan ko na ipatake yung Portier Placenta. I started taking Portier Placenta last November 23, 2017. After 1 bottle, barely 15 days, nagpa-laboratory ako uli. And then, yun, nakita ko na bumaba na talaga yung tumor markings ko. After I finished the first bottle of Portier Placenta, nakakalakad na ako ng distansya. And then, I don't have any difficulties of akyat baba ng mga stairs kasi kayang-kaya ko na siya. And then, yung isa pa is yung nakakapag-drive na ako ng long distance talaga. Hindi na sumasakit yung mga binti ko. Portier Placenta, isa siyang parang instrument from God na nakakatulong sa mga taong may mga seryosong sakit na parang feeling natin na wala na talaga tayong pag-asang gumaling. But then again, binigyan tayo ni Lord ng isang instrument na makakatulong na gumaling tayo at magpatuloy sa ating mga panghanap buhay. For those people na kagaya ko, na cancer patients din, wag po tayong mawala ng pag-asa. Binigay po atin ng Diyos ito, kaya natin ito. Para po sa lahat ng nanonood ngayon,
wala pong mawawala kung itatry niyo po ang 4th year placenta kasi malaking tulong talaga siya sa mga taong may sakit.